Hello po, magandang hapon. Update po tayo. Actually, tapos na po siya, pero ito po kasi is parang paunti-unti po yata ipapagawa ng may-ari. So, ang next target po ata is back extension. So, medyo masalimuot po kasi pag kasama ang extension. May permit. Ayan. So, may construction bond. Tapos yung material, syempre magastos. So, again, sa Ray House Makeover po, remind ko lang, is labor contract lang po kami. Ibig sabihin, hiwalay po ang materyales. Maglilista lang po kami ng mga materyales. Pwede po kayo ang mamili. Pwede rin po kami ang bumili. Pwede ko pong isend sa inyo yung ating mga resibo. Then, kayo na pong bahalang magbayad through bank transfer o kaya GCash. Ayan. So, magandang usapin kasi yung kontrata sa mga nagpapagawa. Lalo na po dun sa mga no ideas. So, sa contract, meron pong tinatawag na labor materials, meron naman pong hiwalayan labor materials. So, may dalawang klase po yan. So, since nag-start po kami ni Ray, talagang hiwalay po talaga ang labor namin sa materials. Siguro, isa rin po sa nagagawa ng, depende po depende pa rin. Kasi, kung hindi po talaga matitipid sa materials, talagang gagastosan mo. Maganda po talaga ang kakalabasan ng isang renovation. So, ang pinagawa lang po dito ni Ma'am is yung hagdan, tiles, ayan, tsaka po itong cover. So, kung mapapansin niyo parang may mga awang pa, bird type lang po kasi ito. Ibig sabihin, kailangan panlagyan ng masilya yan o takpan pa ng masilya. I-finish pa ng masilya, parang ganon. So, pag bird type, ibig sabihin wala po siyang pintura. Ayan. So, tabi po. Then, isa rin po sa pinagawa ni Ma'am dito is yung kanyang tiles sa taas. Ayan po. Tsaka po, turong partition. Ayan. So, meron din po tayong hallway grills dito. Isa rin po ito sa pinagawa ng may-ari. Ayan. Nakakahingal lang kasi galing pa ako sa phase 6 tsaka sa phase 4. So, isi-share ko po sa inyo kung magkano po inabot lahat ng materyales. Dito po. Tapos, i-PM nyo po ako sa pinaka-labor po namin. Ayan. So, okay na po pala ito. So, si Ma'am natataka siya bakit daw walang kornisa. Sa pinaka-bird type po talaga, wala po talaga kaming kornisa. Ganito lang, as is lang. Kasi po, gumagamit po kami ng kornisa pag gumagamit kami ng PVC panels. Pwede rin po lagyan ng kornisa, depende po kasi kung finish na, kasama po talaga yon sa pinakagawa namin. Since ito po, kung budget lang, pwede po may kornisa, pwede rin pong wala. Depende sa budget. So, may mga part po na nag-crack. Ayan. Ito po is pwede po yan habulin ng masilya. So, kaya pa napagawa po kayo ng bird type, may mga ganyan kayo na nakita. I-consider nyo lang po. Kasi, ang kontrata po natin dito, yung scope of works natin, is hindi naman po siya finish. Bird type naman po siya. Pero kahit paano, makikita nyo na rin yung ayos ng gawa. Kaso bird type nga lang siya. Kumbaga basic lang, basic. So, turong partition po siya. May pin lights na, may center light na si Ma'am po ang nag-provide. Ayan. Inabangan na rin po namin para sa aircon o sa AC. Ayan. So, sa iba yan, hindi pa yan kasali. Diba? So, sa amin, pinaka-package na nilalagay na namin yung mga abang ng wirings kasi parang malit na bagay lang naman yan. So, meron din tayo nilagay na wirings dito sa tapat ng hagdan. Tabi po. Tapos sa labas po ng dalawang pintuan ng kwarto, meron din po tayo nilagay na isa doon.
So, yung iba nagtatanong, bakit hindi pa sinagad yung room? Parang wala naman daw sense na may hallway pa tayo dito. Diba? So, yung iba sabi, bakit hindi na lang daw ginawang paliko? Hindi po kami naglalagay dito ng slab kasi po pag nag-akit po ng gamit, baka po hindi magkasya. So, straight lang po talaga na ganito. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, mas mapur po sa amin yung merong hallway grills kasi pag nagtatakip po kami ng partition, meron po kaming tinatapakan. Meron po kaming ginagalawan. Ayan. Sabi naman ng iba, para daw po madaling ma-access natin yung ating kurtina o kaya blinds. Kasi kung sagad po yung ating partition, mahirapan po tayo dito. Sabi rin nila, pwede daw po nilang palagyan ng sliding. Sliding na kasya lang daw po talaga yung tao. So, soon, pwede nilang gamiting access para po sa kanilang slab sa likod. Parang ganun po ang peg. So, minsan, nakikita ng mga ibang clients o mga nanonood sa YouTube, sa Facebook page, depende pa rin po sa inyo. Maybe sa iba walang use, walang gamit, pero pag ganito po kasi ang itsura, parang ang luwag. Parang ang luwag ng pakiramdam na hindi masyadong masikip dito. Ayan po. Tapos, kung Angelitan House o SF po ang unit nyo, maluwag pa rin po ang isang kwarto. Ayan, malaki po yan. So, katulad po nito, ang paggawa lang ni Ma'am bird type na ceiling and partition. Yung pinaka-outlet ni Lumina, ayun lang po yun. Yung isa na yun. Since wala tayong outlet dito sa loob, sa pinaka-wall, nag-add po kami ng isa. Ayan. Pero meron po tayong dalawa dito. Ayan, kasama na po yan. May dalawa tayo. Actually, yung tiles, di ba, mura lang to. Sabi ko nga sa inyo, depende sa gumagawa. Basta marunong yung gagawa, maganda yung kakalabasan. Ayan. So, ang maganda rin po sana dito, kahit hindi pa natitirahan ng may-ari, kung dadalaw-dalawin po nila, sana imap. Pero tatry ko po itong parang ipabuhusan ng tubig. Ayan. Pero maganda naman po yung tiles ni Ma'am Ceramic, kaya kapit na kapit po talaga yan dyan. So, dito naman po sa second room. So, pansinin nyo na lang po yung mga materials na ginamit namin. Merong drywall partition po ito, may mga hardiplex, metal parings, wirings, pinto, hamba. So, isi-share ko po sa inyo kung magkano yung inabot. Para meron din kayong ideas. Ayan po. So, ito po yung second. Ito po yung master bedroom. Dalawang room lang po yung pinagawa nila. So, malaki. Malaki pa rin po siya. Meron tayong existing na dalawang outlet. Ayan. Tapos, naglagay pa kami dito. Ayan po. Meron din dito sa likod. Magkatalikuran yan. Tapos, pansinin nyo rin po, may natira pa kaming wires dito. So, sa amin, dahil labor lang, iniiwan po namin yan dyan. Pwedeng magamit pa yan doon sa extension, sa mga susunod na araw o buwan. So, iniwan po namin yan dyan. So, ganun lang. Hiwalayan labor sa materials. Yung materials, pag may natira, kay client pa rin mapupunta. Hindi po namin inuuwi. Ayan. So, sara lang po natin yung bintana. Ayan, sara ko na. So, pag may mga ganito pong mga awang, pwede po yan habulin ng masilya. Kasi ang pagkakaalam ko, si Sir po yata ang magmamasilya dito. Kasi meron naman po daw siyang knowledge sa pagpipintura. Ayan, pwede naman po yun. So, yung mga ganitong part lang talaga, hahabulin. Kasi hindi po, minsan, pag inakyat po sa hagdan, mahirap. Kaya hindi po maiiwasan nagkakaroon po ng mga bungi. Pero pwede naman pong habulin. Pwedeng habulin po ng masilya.
So, ito po pinaka-hallway grills. Primer lang po ang nilagay namin dito. So, sila sir, ma'am na bahala kung anong gusto nilang final paint. Kung brown o black o white, sila na pong bahala. So, if ever yung ilaw ni ma'am dito dumating, pwede naman po nila ihabol, i-install. Ayan. So, sa pagpapagawa din po ng unit, katulad ng ganito, unahin po muna natin yung taas. Ayan. Kasi kung halimbawa inuna nyo yung baba, tapos tsaka pa lang kayo magpapagawa ng taas, madudumihan po yung baba. Kaya sa renovation, unahin po natin yung taas. Tapos, make sure din na yung mga gagamitin natin mga wires is legit. Yung mga standard talaga. Standard wire number 12 tsaka 14 po ang gamit namin. Royo na brand po yan. So, ayun ma'am. Thank you sa inyo. Pati sa anak mo, shout out po ma'am. Thank you kasi sa amin yung pinagkatiwala yung unit nyo. Ayan. So, sabi ko nga kay ma'am, pag matapos kami sa mga projects namin, pwede na namin ilagay yung ibang mga kahoy na ginamit, ipasalo. Kasi para hindi na rin sila gumastos ng malaki. So, ayan po, sana nabigyan ko kayo ng konting ideas, lalo na po dun sa mga no ideas, zero ideas, kahit paano, magkaroon kayo ng kaalaman about po sa renovation, lalo na dun sa mga budget meal lang, kung ano po yung mga uunahin, ano po yung mga ginagamit. So, ito, idagdag ko lang, drywall partition lang po ang pinaka-ideal na gamitin dito sa second floor kasi masyado na mabigat kung magko-concrete tayo. Ayun po, tsaka medyo mahal din po ang materyales. Pero syempre, depende pa rin sa kagustuhan ng may-ari. Kahit sabihin natin pangit, mali, yung kliyente pa rin po talaga ang masusunod. Magsasuggest lang po kami as contractor, pero kung hindi po kami papakinggan, wala po tayong magagawa. So mostly, ang masusunod po talaga is yung may-ari. Ayan. So yung hagdan ni ma'am, simple lang. 20 by 100 na tiles. Ayan. So nasa amin pa rin po yung susi. Kasi ang plan po nila is isunod na po yung ating pinaka back extension. Back extension po nila dito. Ayan, meron tayong lock dito. Ayan. Tabi po. So wala silang katalikuran. Ganyan. So kahit po ganito lang kaliit yung pinaka extension, medyo magastos. Sa construction ban pa lang magkano na? 15,000 ang likod. Pagharap, 10,000. Kaya ang gawin nyo, pag nagpalakad kayo ng permit, harap at likod na. 15,000 lang. Kahit mauna nyo na ipagawa tong likod, kung ito naman po yung priority. Ayan. So ako nga, sabi ko nga sana, sinabay ko na lang yung back and front extension ko. Ngayon, nahihirapan ako magkumuha ng permit para sa likod. Kasi po, hinarangan ko yung tagiliran ko sa front. Ayaw po ni Lumina, gusto nilang tanggalin ko. Sa liit-liit lang po ito na space, so sacrifice na lang. Mas malaki po kasi ang space dito sa may harapan. Kaya yon. Kaya mas maganda po pag nagpalakad kayo ng permit o kumuha kayo ng permit, harap at likod na pagsabayin nyo na. May expiration siya, pero pwede naman po siyang i-renew. Kaya nothing to worry. Ayan po. So again, ma'am, sir, thank you po sa anak niyo po. Thank you rin po sa pagtitiwala sa amin. Ayan. Doon po sa mga tanong, i-message na lang ako sa Ray House Makeover page, saka sa Sir Ray House Makeover page. Meron din po tayong TikTok account. So, kung saan nyo po ako gustong i-message, bahala po kayo. Yan, nagre-reply naman po ako. Minsan late, pero nagre-reply naman po.